Mga kababayan, narito na naman po muli ako upang tumalakay ng mahalagang issue. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, sa kampanya pa lamang ay inihayag na niya ang pagkamuhi niya sa illegal na droga. Kaya ipinanukala niya na kapag siya ang naging Pangulo ng Pilipinas, ay lalabanan niya ito at susugpuin. Ang sabi pa nga niya ay sa loob lamang ng 6 na buwan ay masusugpo na niya ito. Subalit, nang siya ay manungkulan niya na hindi po ito nangyari na sa loob ng 6 na buwan. Sapagkat ang sabi niya, talaga namang napakalawak na ng operasyon ng droga sa ating bansa. Hindi lamang ito simpleng problema, kundi malalang problema na. Marami ang mga bumatikos sapagkat hindi naman daw talaga niya natupad ang pangako na 6 na buwan upang masugpo ang mga ito. Gayunpaman, nagpatupad siya ng mahigpit at ipinag-utos niya ang tinatawag na Uplan Tukhang, War on Drugs, kung saan iminungkahi niya na sumuko ang mga may kaugnayan sa illegal na droga. Ang mga users, pushers, o kaya ay maging drug lord ay dapat magpatala sa bawat lugar na kanilang kinabibilangan upang mabago nila ang kanilang mga buhay. Nagkaroon din ng mga rehabilitation center para roon sa mga talamak na o sugapa na talaga sa illegal na droga. At yung mga hindi nakinig ay binabalaan niya na kapag kayo ay nagpatuloy sa gawain yan, ay may mangyayari nga sa kanila. Ang kautusan ng Pangulo ay kautusan ito at programa niya upang labanan ang anumang illegal na gawain at protektahan ang mamamayan na kanyang nasasakupan. Sapagkat ang epekto naman talaga ng illegal na droga ay talagang masama sa kalusugan at nakakapinsala at nakakagawa pa ito ng krimen. Kaya naman, ang programang iyan ay binatikos ng mga iilan. Marahil ay ang ilan diyan ay sangkot talaga sa illegal na droga. At ayaw nila na masagasaan ang kanilang maling gawain.
Kaya nga, ilang taon pa lamang nanunungkulan ang dating Pangulong Duterte ay nagsampa na kaagad sila ng kaukulang kaso. Hindi dito sa ating bansa, kundi doon sa banyagang korte na tinatawag na International Criminal Court o ICC. Talagang itong mga kababayan nating Pilipino na walang tiwala sa magagawa ng ating hustisya at sa hudikatura, tumatakbo sa ibang bansa na ito ay paglabag mismo sa ating saligang batas at mismo sa nasabing hukuman na kanilang dinulugan. Dahil ang ICC ay isa lamang tinatawag na complementary court. Ito ay pantulong lamang sa bawat miyembrong bansa na kung sakaling hindi na talaga gumagana ang mga hukuman o ang sistema ng hustisya sa nasabing miyembrong bansa, ay talaga namang dapat nang idulog ang nasabing usapin na may kaugnayan sa paglabag sa krimen na nakasulat o nakasaad sa nasabing pandaigdigang hukumang kriminal. Dito naging mangmang ang mga nagsampa ng kaukulang kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ko nasabing naging mangmang? Sapagkat wala naman silang na-file dito o na isang pangkaso sa ating bansa at sa mga hukuman natin. Kaya papaanong nangyari na pumunta na sila doon sa ICC, samantala maliwanag naman sa nasabing batas o Rome Statute na ito ay dulugang pantulong lamang, o ang sabi pa nga ng yumaong dating Senadora Miriam Defensor Santiago ay Court of Last Resort. Kaya nga sa Article 1 ay sinabi doon na ito ay complementary lamang. Kaya naman ang kamangmangan ng ating mga kababayan na naapektuhan sa nasabing programa sa illegal na droga ay dumulog na kaagad sila doon. Kaya naman ngayon naroroon ang dating namumuno ng ating bansa na nagpatupad lamang na naaayon sa kanyang pananaw na tama at alinsunod sa mga batas na umiiral ng ating bansa. Iyang kaso na yan ay hindi dapat idinulog agad-agad doon sa hukumang pandaigdigan sa ICC. Bakit? Wala pa nga na isasampang kaso rito sa Pilipinas. Dapat dito muna nila isinagawa yan. At kung talagang ayaw dinggin ang mga nasabing kaso, doon lamang silang pupunta. Kaya mali. Isang malaking pagkakamali ang naging hakbang ng mga nagrireklamo o complainants laban sa dating Pangulo.
Bakit ko nasabing mali? Alam niyo po, ang ICC, kapag ang mga hukom na nakaupo doon ay matatalino at talagang nagsipag-aral ng maigi, ito po ay maibabasura nila sa pamamagitan ng paghahain ng depensa ng mga legal na pamamaraan. Sa papaanong paraan maibabasura? Wala po talagang jurisdiksyon ang nasabing hukuman. Mula't mula pa, kahit miyembro pa tayo ng ating bansa. Bakit? Wala pang record na naitatala sa ating mga hukuman na isinampa ang mga nasabing di umano'y mga biktima ng war on drugs. Wala pang naisasampang kaso dito. Kaya kapag matatalino ang mga hukom ng ICC, ay maibabasura lang yan. Bakit? Wala talaga silang jurisdiction. Yan po yung tinatawag na lack of jurisdiction. Alin, ikakatuwiran ng iba? Dito kasi kung dito magsasampa ng kaso, hindi po yun na gagana dahil nung mga panahong yun makapangyarihan ng Pangulo Maaring ibasura lang yan. Ang hindi naisip ng mga ito, na mga nagsampa ng kaso, talagang aminin natin na ang Department of Justice ay nasa ilalim ng Office of the President. Talaga naman kapag ito ay naimpluwensyahan ng Pangulo, sapagkat sila yung taga-usig at sila rin yung investigador, hindi nga naman talaga gagana. Pero, mayroon po tayong hudikatura nasasala sa mga ganong uri ng ng maling gawain. At kapag binasura ng Justice Department ang nasabing mga kaso, mayroon pang dalawang hukuman nadudulugan. Ito ay ang Court of Appeals at ang Supreme Court. Kaya hindi katuwiran na hindi raw umano papansinin ng Department of Justice kung sila ay magsasampa ng kaso. Yan po ay executive level lamang. Ang Department of Justice ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Sila yung mga dapat mag-imbestiga sa lahat ng krimeng nagaganap at sila rin ang dapat magsampa ng kaso sa hukuman. Kaya pangangatuwiran na lamang ang sinasabi ng mga nasabing nagsampa ng kaso. Ang totoo niyan, wala na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto noong June 30, 2022. At ito ay hindi rin ginawa ng Justice Department na mangalap ng mga ebidensya at magsampa ng kaso laban sa dating Pangulo at di umano ay sa kanya pang mga kasama. Hindi rin ginawa. Anong dahilan? Ang masasabi ko lang dyan, maaaring tamad ang mga na sa Department of Justice, ang National Prosecution Service, tamad sila magtrabaho. Gusto nila pakuya-kuya-kuy lang. At ngayon, sisisihin pa ang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Alam nga naman, magsampa ng kaso sa sarili niya. Ang Pangulo mismo, magsampa sa sarili niya. Ano yun?
immune nga siya sa mga kriminal na kaso dahil pangulong nakaupo. Ang dapat sana, pagbaba niya sa pwesto, sinampahan ito ng kaso sa ating mga hukuman. At nang hindi na nalabag o masisilip pa ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa kasalukuyan niyang kaso. Malamang nasisilip na ngayon ng defense team ng Pangulong Duterte ang ganong bagay na talagang may babasura yan. Bakit? Wala talagang kasong naisampa rito sa Pilipinas, kaya wala talagang jurisdiction Kung ako ang isa sa mga hukom doon ng ICC, ibubuto po ako na ibasura ito at ibalik dito sa Pilipinas ang kaso at ang dating Pangulong Duterte dito litisin kasi wala pang naisasampang kaso dito. Basura yung kaso na yan Ngayon, kung ang mga hukom naman ng ICC ay hindi masyadong nagsipag-aral ng batas. O kaya naman nagkaroon ng politika na naman, gaya ng bintang ng ilan dyan. Hindi nga talaga mangyayari yon na ibasura ang kaso at itutuloy nila ang paglilitis. Ang problema lang kasi sa batas ng ICC, makapangyarihan yung tinatawag nilang mga prosecutors. At hindi rin yan hindi rin matalino yung mga nag-imbestiga dito ng mga prosecutor sa Pilipinas. Bakit? Alam naman nila talaga na walang yung findings nila dapat. Wala pang naipasasampang kaso dito. Dapat hindi na sila humingi ng arrest warrant sa dating Pangulo. Walang naisampang kaso dito. Ang ibig sabihin, ang i-report nila sa ICC, walang kasong naisampa sa Pilipinas, kaya wala tayong jurisdiction dito. Hindi sila magsasampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Ang nangyari hindi rin matalino yung mga prosecutors na nag-imbestiga rito Hindi rin nagsipag-aral ng husto sa kanilang batas at batas natin dito. Talaga naman Kaya basura yung kaso na yan Kung matatalino ang mga humahawak na hukom ng ICC. Yan lang ang aking komentaryo sa usapin o kaso ng dating Pangulo at sa ICC. Hindi kasi maganda rin ng hukuman ng ICC. Bakit? Napakatagal ng mga pagdinig. Isipin mo, ang susunod na hearing ay sa September, 6 months ang lilipas. Samantala, dito sa ating mga hukuman, 3 buwan lang. At yung arraignment dito, na diyan ay ginanap sa ICC, hindi pa yan arraignment. Pagkilala pa lang sa inarestong tao at pagtanggap ng akusado na siya nga yun na sinasampahan ng kasong kriminal. Dito sa atin, arraignment na gana, pagbasa na ng sakdal. At mag-a-admit lang ng not guilty or guilty ang akusado sa harapan ng hukom. At ang susunod ay paglilitis na. Ay, nakong buhay. Yan lang muna ang aking masasabi. Na isang basura lang yung kaso na yan sa ICC kung matatalino ang mga hukom na may hawak nito.
Dahil kung alam naman nila at pinag-aralan nila ang batas mismo nila na tinatawag na Rome Statute, ay talagang makikita naman nila na wala pa silang jurisdiction. At kung pag-aaralan din nila dito ang batas natin at susuriin ang iniharap ng mga prosecutors at hindi nagsinungaling ang mga prosecutors, kung talagang sinabi nila walang kasong naisampa, ay talaga namang basura nga ang kasong yan, mga kababayan. Maraming salamat po.